Live lang ako saglit sis. Salamat sa patamsak. Salamat po. I-check din yung mga pangalan kung hindi naman hindi namin pinapresume yung regularity ng trabaho ng Kamara. Kailangan din namin maging diligent sa bagay. Yan na. Gala-gala ka lang sisi. Nanood lang ako sa ano mo. Kaya natatakot ka yan. Kasi wala na hong boto yan. Video mo? Taga sa amin yan eh. Hindi na nga yan pinapansin dito pala. Kaya sabi ko sa iyo, lagi kayo mag-aabang-abang sa ating mga nilalabas na video. Sir Kabayan, hello po. Pagkapahuli sa mga balita, issue at reaction ng bayan hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat po sa patamsak. Ikaw naman! Narito na ang live interview ng tatlong veteranong broadcaster ng Super Radio DZBB na sina Joel Reyes-Abel, Rowena Salvacion at Ito ako sa short video mo sis. sa mga naghahangad na maging senador ng ating bansa. Ikaw na ba? The Senatorial Interviews. Dapat Replay lang ako dito. magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Ako po si Joel Reyes-Abel. Mga kapuso, tumutok at naging saksi sa ating pagkilati sa mga naghahangad maging senador ng Pilipinas. Ako po si Rowena Salvacion. Ito ang Ikaw naman, the Senatorial Interviews. Ako po naman ang inyong kapuso, Melo Delgado. Tapat, totoo. Ang isa sa mga naghahangad na maging senador ng Pilipinas, ating kikilatisin ngayong araw na ito, ang pangalan po niya, Victor Rodriguez. Ating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hanggang September 2022, siya po ay naging Officer in Charge ng Community Relations Office, CRO ng Quezon City Government. Naging hepe rin po siya ng Business Permits and Licensing Office, BPLO ng Quezon City Government noong pong 2002. Siya po ay minsan naging Kapitan de Barangay. Ito po sa Quezon City, ang mga advokasya po niya, mga achievements, nagkaroon siya ng aktibong papel sa legal community matapos maging Pangulo po ng Quezon City Trial Lawyers League. Naging Deputy General Counsel po siya ng Integrated Bar of the Philippines. Ang kanyang mga advokasya, transparency, accountability, peace and security para sa patas na lipunan ay mahalagang papel sa pagtiyak na naipapatupad ang mga patakaran ng Administrasyong Marcos at sinusulong ang pagpapalakas po ng marginalized groups at pagpapayaman sa kultura ng pagkakabuklod-buklod at paggalang. Mga kapuso, itinapakilala po namin sa inyo, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, magandang umaga. Ikaw naman! Good morning, magandang umaga, Wayne. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya at pag-imbita sa akin ngayong umaga. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Marami tayong tatanong. Simulan na natin ang pagtatanong kay Attorney Vic. Isa sa mga advokasya ninyo, transparency, accountability, peace, and security. Siguro unahin muna natin yung transparency and accountability. Meron pong issue tayo ng Confidential and Intelligence Fund. Baka tuwiran ba para sa inyo na silipin yung paggastos po ng CIF ng ating Vice Presidente? Bago ko sagutin, Joel, linawin ko lang for transparency at dapat totoo. Hindi ho ako naging hepe ng business permit and licensing office. I was just the special assistant to the chief. At yung dun sa iyong katanungan, makatanungan bang dapat silipin ang paggamit ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President? Makatanungan sapagkat pera ng sambayan ng Pilipino yun. Subalit dapat pare-parehas, dapat patas. Kung sisilipin mo yung paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, dapat lahat ng gumagamit silipin mo rin. Sapagkat yun ang diwa ng tunay na transparency. Hindi pwedeng meron kang tinititigan, meron kang tinitingnan lamang. Pero, Atty., naniniwala ba kayo na hindi lahat ng mga tanggapan ng gobyerno ay dapat